Ready na ba tayo? Ready na ba ako yung tamang tanong? Parang ready pa lang. Magre-ready pa. Stretch muna tayo konti. Mga kapatid dyan. Feeling ko talaga tamad eh. Pero parang may ginagawa akong produktibo na ano. Kahit tamad pa rin. Hindi naman sa masyadong tamad. Nandyan yan sa atin yung katamaran. Katamaran sa pag-iisip. Eh, sa paggawa, pagkilos, di ba? Nandiyan yan eh. Human pa rin tayo. Kaso, isipin natin na yung oras tumatakbo. Nawawalan yung oras. Nawawalan akong oras ngayon eh. At the same time na nag-ano ko sa inyo, nagko-contribute. Pero at least may nagawa akong mabuti. Ano pa naman, maaga pa naman dito sa ano. Actually, kanina pa ako nagising. Yung para bang ano na yan, yung daily habits ko na yan. Kahit kulang yung tulog ko, pero kailangan ko talaga ng ano, yung 5, at least minimum 5 hours. Kasi ano yan eh, self-care yan eh. Kaya hindi ko kailangan kalimutan yung sarili ko. Yung pag-aalaga. Kailangan alagaan natin yung sarili natin, yung katawan. Bago nga tayo mag-continue sa ano natin, University at Mental Lab, itong derivation ko ito yung, dyan na yung nagsimula yung ano, yung silbi yung process. Yung parang awakening call ko. Kasi ano ata yan yung ano yung talagang totoong ano niyan, yung explosion. Yung parang Big Bang! Ano yan, yung na-ignite dyan yung ano ko. Siyempre sa lahat ng mga experience ng mga ganyan, maturity natin, may ano tayo, yung katagalan nating mga pagtatrabaho, ngayon, after 50 years, thank you Lord, buhay pa rin ako. Thank you. So, isipin ko, yung mga purpose, bakit buhay pa ako. So, buhay pa tayo, di ba? Pasalamat. Kaya sinimulan ko na to dahil para bang um, kinuha kong, pinili kong ano, salita na word, contribution sa ano, siyempre sa aking sarili, sa pamilya ko. Marami na akong na-contribute sa sarili ko eh. Pero kulang, siyempre kulang pa rin yan. Tapos sa mga anak ko, pamilya ko, mga kaibigan, kapitbahay, lahat-lahat na yan. Sa mga pasyente ko, sa workplaces, mga co-workers ko. Ano pa ba, saan pa ba? No, sa mga aso't pusa, sa mga hayop at halaman. Yung all-inclusive na yan. Para bang ano, ito na, gawan ko na to ng ano, yung start the process. Start the process. So yun, wala pang ano yan, wala pang pandemic ata yan. Nagano na, parang nag evolve na yung mga, yung mindset ko. Mindset yan eh. Tapos yun, binigyan ko ng paraan na ito ang gagawin ko, mga project. Simulan na ako yung mga maliliit na projects, yung sarili kong project. Sinimulan ko yan ng ano, sa workplace. Tapos mga almost 2 years ago, binigyan ko yan ng ano, yung parang ano talaga, exemplify ko yung ano, yung project ko. So sinubukan ko sa workplace ko yan. Yung ano, yung meditational at saka yung pag-ano ng environment. Kasi ako yung ano, yung parang main
pinili ko yung pagka-ano, yung parang nag-ano, yung parang ano yan, isang responsibility yan sa ano, sa workplace. Pero walang ekstrang bayad. Ay, para bang ikaw yung safety, environmental mm, boss or manager. Yung ano lang ba, yung assistant ng boss ko. So, ako yung nagsusulat yung mga ano-anong mga sira dyan sa ano. Hindi ko pa na-search yan eh. Parang biglang lumabas lang sa ano ko. So yun, doon nagsimula dahil siyempre libre lang naman. Bigyan niyo ako ng ano, ng time, 5 to 10 minutes. Contribute ko sa ano natin, sa environment natin sa workplace. Yan, para maka-motivate sa inyo, magbigay ng halaga, magbigay ng inspiration. Pero siyempre, ano marami namang tao yun. Talaga, mas marami hanggang ngayon. Dami-dami nating ano, mga doubters, yung walang paniniwala. At saka, yung ano, yung parang hanggang dyan lang. Yung ano ba to? Ano ba to? Sinasayang lang yung oras ko nito. Pero siyempre, consistent ako sa ano ko. Salamat dyan kay ano, sa brother ko sa workplace dahil binigyan ako ng ano, yung parang uplifting na word na yung, ayan, Jerry, ano ka, consistent ka, maganda yan. So yung para bang, oh, consistent ako. Sinearch ko yan, anong meaning consistent? Yung consistency, yung ano ka talaga. Yung hindi ka titigil hanggat matatapos mo yan, sinimulan mo. Di ba? Yan yung consistency. Yung meaning ng consistency. Yun, simula yun. Tapos, siyempre, sinali ko na rin yung ibang mga interesado, pati yung mga boss namin, sinali ko. Yun. Kung meron ba kayong kung interesado kayo, gagawin ko rin yan sa inyo. In the future, in the near future, siyempre. Yun, tapos hanggang ngayon, siyempre, yung ano yan, parang hindi nagtagal yun doon sa workplace dahil yung yung sinabi kong integridad, yung integrity, yung pinoprotektahan ko yung inner peace ko sa mga ano yung parang distractions, yung mga negatibong tao na gusto lang nila na tayo ang adapt sa kanila. Tapos para bang napuno na ako yung gano'n. At siyempre, iniba ko yung mindset ko eh. Tapos parang bang ako lang bang nag-iiba sa ano dito, sa mundo, feeling lonely. Nag-aano ako, nag-aano ako eh, nagbabago, nag-evolve ako, nag-develop. Nagbibigay rin ng ano, contribution, pero yung iba, hindi naman sa lahat diyan sa ano, workplace namin. Ano lang, konti lang naman diyan. Pero siyempre sa 25 years kong experience sa caregiving, ano talaga yan eh. Nagbigay ng ano, resulta, reward. So, yun. Hindi ko na inano eh, continue yung ano ko, yung project ko. Pero nandyan pa rin yan. Natatandaan niya ng iba yun. Alam ko yung meron din naka-relate dyan eh. Na ano. Pero konti lang naman kaming Pinoy dyan sa ano ko. Pero dumadami yung Pinoy. Tayo ay ano, ka- kailangan proud tayo mga Pinoy dahil sa ating kahusayan magtrabaho. Sa karamihan natin ha, especially sa ano, sa ano, mm, diyan sa caregiving or nursing or mga ganyan, pag-alaga ng mga kapwa natin tao. Kung maganda ba tayo diyan sa ganyang trabaho, bakit hindi natin gawin sa buong Pilipinas yan? Kahit hindi tayo nurse, kahit hindi tayo ano, kung teacher ba tayo or doktor or magsasaka o kahit anong trabaho, bakit hindi natin gawin yan? Galingan natin, pag-alaga natin.
sa siyempre magsimula uli sa bahay, sa mga anak natin, diyan. Yung pinakamalapit nating ano, mga responsibilidad sa sarili natin din, siyempre. So, yun, galing tayo. Kaya tayo pinipili ng mga ano dito, yung mga employer dahil, Pinoy ka pala. Well and good. Naririnig ko yan na magaling kayong mag-ano. Ano yan, ang gandang advantage yan sa buong mundo, di ba? So, gamitin natin hindi lang sa trabaho, gamitin din natin sa bahay yan. Maging magalang, magalang tayo eh. Masipag, yung mga ganyan, mga virtues na yan. Gamitin natin sa bahay din. Tapos i-project natin sa iba. Forward natin. At yun na yun. So, uy, 10 minutes. Yung introduction, ang haba. Sorry. Salamat nga pala sa ano. Bago ko simulan to, sasabihin ko yung ending mind. Magsisimula ako sa huli bago yung topic natin. Ito yung ano, yung nasabi sa librong ano yung basahin nyo nga pala yun, yung Seven Habits. Ano yan, Seven Habits of Highly Successful. Basahin nyo yan. Hanapin nyo yan, Google nyo yan. Ipapa-shoutout ko muna yung first, yung Lord natin. At siyempre, tapos na akong magdasal kanina pa. Nagpapasalamat, nakagising pa. Ganun. Shoutout kay Lord our God Almighty, siyempre. In, in Jesus name, di ba? Di ba? So ito yung ano, yung una kong bigay na ano, Bible verse sa inyo. Para ano yung parang clue lang to sa topic natin. Ito yung una, Genesis 1:1. Ano basahin niyo yan. Tapos John 14:6. Tapos yung huli, First Timothy 1, 8 to 10. Yan. Ano yan? Basahin niyo yan. Kung gusto nyong ma-motivate, nakaka-motivate yung ano, Bible verses ng ano. Ano yan eh, life natin yan eh, buhay natin yan eh, yung mga nasa loob ng librong yan. So, tapos itong ano, itong isang huling shoutout ko bago tayo magsimula. Yung mga coaches ko nga pala dyan sa ano, yung shoutout to my all my coaches there in digital world in the sa YouTube at in the YouTube or in the social media ads, yung mga ganyan, all inclusive. You give me something that I can use for contributing to the world, to my family, and to everyone. So ito yung number one kong coach, ito yung ano, yung sinasabi kong na-mention ko na yun, si Billy Alsbook. Thank you, brother. Ang galing ng ano mo. Pakinggan nyo yan sa ano. Ang galing yan. May mga ano yan eh. May mga Bible verses at saka mga ano yan. Mga ano, matindi yan si ano. Yung number one ko talagang idol yan. So, ang dami niyang na ano yan. Yung mga story niya, ano, pakinggan nyo yan. Saka yung mga kanta-kanta niya. Diyan ako, ano eh, parang naging, nag-level up din dahil sa kanya. At siyempre, pa-level up ako ng pa-level up. Hindi ako titigil dyan. Tapos itong Multiversity nga pala dyan sa YouTube, pakinggan nyo. Kung makaka-relate kayo niyan, ang gandang pakinggan yan. Ano na rin, practice na rin yan sa mga English natin, pag English natin, yung second language natin. Actually, third yan eh, dahil marami tayong lengguwahe sa bayan natin, di ba? Kaya siguro hindi tayo nagkakaintindihan. Joke lang. Hindi, nagkakaintindihan tayo sa ano, sa Tagalog at sa English, di ba? Kahit anong level na English. Lahat naman tayo merong ano eh. Actually, ano tayo eh. 1, 2.
3, tapos 4. Ano na yan sa atin? Yung pang-apat, alam niyo yung pang-apat na lang lingwahe na nasa sa atin lahat. Yan. Body language yan. Lingwahe din yan eh, di ba? So, okay. Yun, Multiversity. Yan. Tapos itong si Eddie Pinero, pag nagsalita yan, kalma siya. Thank you, brother. Thank you din. Proud ako sa iyo din. Proud ako sa inyong lahat. Itong si Eric Thomas, agresibo, pero oh, may story yan sila lahat, katulad natin. Tapos itong si Marcus Taylor, yan, si Jordan Peterson, yung psychologist. Thank you, brother. Thank you to all of you. Have motivated me, inspired me. Si Les Brown, magaling din yan mag-ano. Isa din yan sa mga nauna kong napakinggan noon. Silang dalawa yan. Si Billy at saka si Les Brown. Tapos itong si yung latest ngayon si ano brother yung bishop na Marmari yan. Ano ko rin yan. Siyempre nakaka-inspire siya. Pero hindi naman sa ano kasi pag hindi naman ako masyadong nagpa-follow ako sa kanya kaso lang para bang sa kanya yan eh yung pagpi-preach na ganyan. Respetado ko siya. Kasi yung nangyari sa kanya, yung inistab siya sa ano, sa mata or sa ano ba yung nangyari sa kanya. Yung siyempre yung mga haters na hindi na kayang marinig. Kung ayaw niyong makinig, mm, lumabas na lang kayo, 'di ba? Sa ano, diyan sa ano. Kung hindi niyo kaya yung emotional na ano, lumabas, wag na lang kayong makinig. Wag naman tayong physical or ganun, 'di ba? So, shoutout din ako sa iyo, Brother Ash. Marie, galingan mo yung pag-preach mo. At siyempre ako, nagpi-preach din ako ngayon. Kanya-kanya tayong preach, di ba? At contribute. Eh, siyempre, galing din sa Bible yung mga words ko. Pero ano, yung mga mas practical. Pero nagsisimula ako sa mga kapwa ko Pinoy muna. Hindi hindi sa lahat ng tao dahil hindi nakaka-relate ng mas magaling ako sa fluent ko na lengguwahe. Kaya preach muna ako sa mga kapwa ko Pinoy. Okay, brother. I-translate mo na lang yan. So, galingan natin ha. Yun na yun yung mga shoutouts ko. Una, magto 20 minutes, hindi pa tayo nakasimula. Yung bagal ko, di ba? Ayoko kasi mag-stress eh. Yung stress na yan, nakakaano. Basahin ko yung may wala pa akong binasa yung mga ano, yung tapos na yung mga Bible verses. Yung dalawang ano, words natin. 18 minutes later. Meme. Dadating din yung mga memes. Eh, dalawang ano, itong paradigm shift. Ito yung isa. Actually, two words na yan sa isang ano, paradigma. Tapos ito yung pag-adapt at flexibility sa English. Pag-adapt natin, di ba? Paradigm. So, unahin natin yung paradigm shifts, paradigma. Sinulat ko na yan eh dahil hindi natin matatandaan lahat yung mga ano, di ba? Yung mga sinasabi natin kaya sinusulat ko eh para makabalik. Isa na rin yan sa habit na ano dapat gawin araw-araw. Sulatan natin. Para pag nakalimot tayo, nandyan lang yan. So yung paradigm, ito yung sa na-google ko to. Sa ano daw yan eh, yung sa synonym. Isasabi ko na lang sa inyo yung synonym ng paradigm. Example, principle, model, prototype, blueprint, mirror, manifestation, mold, role model.
model. So siyempre hindi ko na aanuhin lahat 'yan, synonym 'yan, eh. So pipiliin ko lang yung, i-aano ko sa inyo. Tapos, alituntunin sa Tagalog, prinsipyo, patakaran, yung orihinal na modelo, original, orihinal. Hmm. Eh, diyan, anuhin natin, yung pinili kong ano diyan, ito yung orihinal. Tapos ito yung, pagbabago ng ano natin, yung sa kalooban ba. Yan, paradigm shift, yung pag-iisip natin. Baguhin natin. Bago tayo maghusga, anuhin muna natin bago tayo maghusga sa isa kapwa natin or anong sitwasyon diyan. Alamin muna natin anong nangyari, 'di ba? So, may maganda akong example diyan, eh. May story ako ngayon, mga ah, kapatid, mga mahal ko sa buhay. Oo nga pala, ito yung galing sa health book na Headway. Ano din 'yan, eh, yung mga health books na inaano ko, yung audiobooks 'yan, eh, nakikinig ako araw-araw. Practice na rin 'yan sa English ko, eh. Kaya ito mga kapatid, yung nagsimula na dito yung story about yung ganyan sa paradigm, eh, yung piliin natin yung ano, yung pagka-original, yung parang prinsipyo ba, yung prinsipyo natin individually sa isa't isa. Yan yun, yung paradigma, yung role model, yung yan. Mm, may ano daw yun, yung sa health books na yun, meron daw ano yun, meron daw isang ano 'to, isang nabasa ko 'to, isang beses, dalawang beses ko lang ata nabasa 'to. Pero siyempre matatandaan ko 'yan, dahil, ano maganda, masarap anuhin yung parang basa-basahin, ulit-ulitin dapat. Yung ano, may isa daw pamilyang sumakay ng train, tapos, yung isang ano, itong isang nakaupo na diyan sa train, ano, ito yung silbi yung ano, yung main character. Tapos, sumakay yung ano, pamilya, may isang ama yun, tapos may dalawa o tatlong anak kasama, maliliit. So yun, sumakay sila, ingay, papasok, ingay sila. Hindi makontrol ng ama yung ano, yung mga anak niya, parang pinabayaan lang. Hmm, Tapos ano, siyempre, yung isa, katabi, o yung kaharap. Nakita niya yung mga bata, ang ano, ingay, tsaka nagbibigay ng noise. Nairita na yung isa. So siyempre ano yan, yung parang yung na story ko dun sa ano, yung mga bata, yung ano, mga teenager. Ito yung ano, yung nasa health books, ano sabi niya, ano yung napuno na siya, sinabihan niya yung ano, yung ama ng mga bata. Hindi mo ba ano yung mga anak mo, yung ingay, yung ano sila, yung parang hindi sila mapakali, tsaka ganun. Anuhin mo, disiplinahin mo or advisean mo na ano, mag-ano sila, mag-behave, ba? Ganyan. So, siyempre, naghuhusga kaagad siya, eh. Hindi niya alam yung ano, yung sitwasyon bago sila sumakay, 'di ba? So, sabi niya, yung ama naman, ano lang, chill lang siya. Pero parang may ano siya, parang may grief siya sa loob. Parang malungkot. So, sinabi niya lang, kasi ano, sabi niya doon, sa nagreklamo. Ano, galing kasi kami ng hospital. Namatay daw yung ano, ina nila. Kaya hindi ko makontrol yung mga ano nila, emotion. Baka under ano pala siya, parang pina-process pa nila yung ano nila, yung
Siyempre nakakaano 'yun, parang nagre-react ka, 'di ba? "Ay gano'n ba?" Sabi nung isa do'n, yung nagreklamo. Ay parang nag-iba yung ano niya, yung sabi niya, "Uy hindi ko alam 'to, sorry kung nag-ano ba." Parang nag-iba yung ano niya, isipan niya, yung kalooban niya from irritated, yung parang naano siya, gano'n, nairita to parang naging compassion siya, gusto niyang i-ano yung empathy niya, yung naawa siya. "Uy sorry, ano puwede ba akong makatulong ano?" Parang nag-iba yun yung ano, yung sinasabing paradigm, yung parang iniba mo yung ano mo, yung parang ego at patakaran mo yung prinsipyo mo or yung blueprint, yung original mong ano, hindi mo nakita, hindi mo alam yung ano, yung cause ng ano, yung pagkaano ng mga bata, yung sitwasyon, 'di ba? Tapos naghusga ka kaagad na gano'n. Pero, ano yung power diyan kasi yung ano, yung power niya na nag-iba. Iniba niya yung ano niya, yung, kung sa bagay ano ba, yung parang mag-ano ka ng mag-shift ka ng gear, imbes na paabante, umatras ka ng konti, 'di ba? Para lang makabuelo, oo, gano'n, 'di ba? So, hindi, ano lang 'yan, metaphorically speaking. So, maka-relate kayo niyan, nag-iba yung ano niya, yung isipan niya, sabi niya, "Ay sorry ano." Parang nakakaano, nakakalungkot nga ano, dahil, yung ama diyan siyempre nag-aano pa rin siya, iniisip pa rin niya bakit gano'n nangyari at, under ano pa rin, process pa 'yun, bagong ano lang 'yun, 'di ba, nangyari. So 'yun yung mga ano kapatid, yung paradigm shift, yung parang ibahin natin yung ano natin bago tayo maghusga, 'wag muna tayong diretsong judgmental, dahil lang sa ano, sa sitwasyon. Para bang sinasabing, "Don't, judge the book by its cover," 'di ba? 'Yun, yung sitwasyon, porket maingay yung mga bata ganyan, ano ka kaagad, react ka kaagad. Yung katulad yung ginawa ko, nag-react ako, pero hindi naman kaagad, nag-ano ako, inano ko muna yung ano, sitwasyon, yung mga sasabihin ko in that, calm voice. Ready ako sa ano, yung mga ganyang bagay. Pero siyempre nag-react ako dahil malapit na siya. Iba din yun, eh. Ibang sitwasyon din yun. Pero inano ko, binigyan ko ng space yung ano ko, yung mga galit ko at, tinabi ko yung mga ano ko, yung mga galit ko muna. Dahil ano, hindi ayaw nating ilabas yung ano natin, 'di ba? Baka maya-maya, may madamay pa. So, mga gano'n, 'di ba? Mag-iba tayo ng ano, shifting paradigm. Eh, so isang magandang example lang 'yun, 'di ba, sa ano 'pag may mga ganyang sitwasyon. Tapos, eh, eh, 'yun mag-a-adapt tayo, 'di ba, sa ganyang ano. 'Yun na yung pangalawang ano natin, words natin, yung adapt. Connected din 'yan, sa paradigm, eh, paradigma. Mag-adapt tayo sa sitwasyon, 'di ba, sa environment natin. Hindi lang basta-basta ganyan, gawin mo kaagad ng ganyan. Ano tayo, kailangan ready tayo sa mga ano, alert tayo. Hindi naman sa takot na wala pa ngang nangyayari, takot ka na, hindi gano'n. So, flexible tayo din, adapt. So, yung pag-a-adapt na 'yan ano 'yan, yung sinabi nating, eh, i-ano natin, i-balance natin, 'di ba? At, 'di ba kung ano, kung sa example lang, mag-example, mas maganda yung mag-example para maintindihan, 'di ba? Yung sa ano, sa bahay, mag-adapt tayo sa mga anak natin, adapt tayo sa
sa asawa at, mga kapatid, yung mga ganyan, 'di ba? Yung mga ugali nila or ugali natin, yung mga pride natin, adapt tayo, magpakumbaba, yung mga ganyan, adaptation 'yan, eh. So, 'wag natin ipaano yung mga garbo natin at saka ano, sa sarili parang nagko-compete tayo sinong mataas na pride. Hindi ganyan, magpakumbaba tayo. Tsaka yung magandang example diyan, eh, yung lilipat ka ba ng ano, tahanan or dito sa sitwasyon ko, country, 'di ba? Adapt ako, yung siyempre, porket, matagal na ako dito, hindi ako puti. Alam ko yung pinanggalingan ko. So, siyempre natutunan kong ano sa lengguwahe nila tapos, nag-adapt ako sa mga four seasons nila din. Tsaka yung siyempre sa ugali nila, sa mga patakaran nila, ano tayo, adapt tayo. Hindi tayo ganyan na, dito ganyan yung sa Pilipinas. Hindi, hindi ka naman, wala ka naman sa Pilipinas, eh, nandito ka sa ano. Or kung yung iba pa, sabi nila, kasi ganyan sa bayan namin. Hindi, wala ka naman doon, eh, nandito ka, eh. So, adapt tayo. Tapos, nagagalit pa yan sila dahil sabihin mo yung totoo. Eh, ano lang, yung keep keep lang tayo calm tapos mag-adapt tapos kasi yung komunikasyon natin sa isa't isa ano, minsan nagre-react kaagad tayo sa mga pananalita, 'di ba? Na ano, chill lang tayo, chill. Tapos bigyan natin ng daan yung mga pananalita natin sa isa't isa. Magkaintindihan tayo. Kaya nga ano, meron tayong ano, yung parang global na lengguwahe para tayo magkaintindihan, yung komunikasyon natin mas mahusay, mas maganda, 'di ba? Paano na natin yung mga tradisyon natin, yung mga reliyon, i-ano muna natin sa side yan. Humility muna, tapos yung gano'n, yung pag-adapt, flexible tayo, 'di ba? So, ano pa ba? Naku, masyadong sana hindi pa kayo inaantok diyan. Um, Ay, ang sarap ng tulog ko kahit dito lang sa sofa. Umulan kahapon, ang daming ulan. Siguro dahil ano, sinasabi ko yan minsan, eh, umiiyak yung langit, umiiyak yung Panginoon natin dahil meron sigurong mga tragedy na naganap o nangyari or mga ganyang sitwasyon siyempre. Eh, yung ano natin, yung planeta natin ito, ano 'to, kung sabagay bumalik tayo dun sa Genesis 1:1 sa Bible, 'di ba? Yung likha ng Panginoon. Respetuhin natin yung ano natin, mga paligid. Yan, isa din yan, sa atin. Yung mentalidad diyan sa ano, pagdudumi. I-ano ko yan, ano, topic natin yan next time. Yung mga basura, yung mga ganyan. Topic natin yan next time. Sneak peek. So, 35 minutes na almost. Ano pa bang masasabi ko sa inyo about yan? Comment kayo at mag-subscribe kahit isa o dalawa sa inyo dyan. Ah. Pwede rin kayo mag-like lang, okay lang naman yan. Hindi ko naman kailangan ng ano, yung mga maraming tanong o ganyan. Dahil hindi ko naman ma-explain lahat. So, depende sa tanong ninyo kasi yan, eh. Ano yung sinasabi ni Billy, yung importante yung ah, tamang tanong. Piliin nyo yung tamang tanong para makakuha kayo ng magandang sagot, 'di ba? Kung yung tinanong nyo makakasagot niyan, well and done. So, hanggang dito na lang muna. Wala naman siguro akong nakalimutan. Ah, oo nga pala yung last previous natin bago ito na lang yung finalize ko ngayon. Yung previous natin about sa ano ba yun, yung
contribution yun, di ba? Teka, ano, contribution ba yun? Tingnan mo. Nakalimutan ko na nga. Topic natin, money and contribution ba yun, di ba? Tulungan niyo naman ako. Sabi niya, whatever. Basta yung ano, nasulat ko kasi dito yung ano yung ipapaano ko yung magko-comment ako about dun sa ano, yung about sa pride natin, ego. Hmm, kasi ano yan sa komunikasyon yan na sa atin eh, sa workplace, sa bahay, sa paaralan yung mga ano, yung mga kasi yung sa eskwelahan, yung sa teacher, di ba? Ah, meron din tayong iba-iba tayong mga mentalidad about yan pero mag-open-minded tayo sa ano sa isa't isa, teacher and parent ha, yung sinasabi ko. Yung yung mga pride natin, yung mga garbo natin, i-follower natin konti para mas maganda yung komunikasyon. Yung pagpakumbaba ba, yun, ganun. Kasi yung ego natin yung sinasabing ano, yung pride, self-image, yung self-importance. Importante yung mga prinsipyo natin sa ano. Yan yung ano, yung ego, yung parang garbo. Ito yung ano ko, ito yung natutunan ko, nalaman ko. Ito ako. Ito din ako. Pero yun, i-apply natin yung ano diyan, adapting, flexibility, at yung paradigm. I-adapt natin yan sa ano, sa environment, yung ano yung sitwasyon, anong klaseng sitwasyon yan. Diyan yan. Dahil diyan tayo magkakaintindihan. Kaya siguro ano kasi kaya siguro may ano 'di ba, giyera sa mundo dahil yung mga pride, dahil sa mga pride 'yan eh. Battle of pride 'yan eh. At saka sinong pinakamalakas, sinong pinakamaraming armas, sinong pinakamaraming ano, magandang reliyon or tradisyon. Hindi, ganyan nasa ano yan, sa pride natin yan eh. Lahat eh. Kung makaano ba yung, siyempre makarelate kayo niyan. Eh, hindi dapat ano yung ano eh, dahil nagbi-build tayo ng mga magagandang bahay, ng magandang ano, pinapaganda natin yung paligid natin, di ba? Tapos maya-maya eh, winawasak natin. Hindi natin i-accept na ganyan talaga ang tao. Hindi, pwede natin baguhin. Kaya yun na yung finalization ko. Mindset na ganyan. Dahil sa, kasi sa mga ano, yung sinabi ko ba yung pera, hmm, pinapanalangin yung pera. Parang inaano mo yung worship yung, huwag nating worshipin yung pera. Siyempre, respetuhin natin yung pera. Gamitin natin sa magandang paraan para makakontribute. Di ba, sinabi ko nakalagay dyan, money contributes. Di ba? So kung may pera ka, naku, dami mong ano yan, dami mong opportunities na hindi lang akin to, ganyan, di ba? Share late. So, kunin ko na yung, ano ko na yung ano ko. Ito na yung, tapos na yung mga pananalita ni Rosauro. Salamat sa inyong lahat at sana makabigay din naman ng ano, konti. At i-ano natin, exemplify natin yan, i-practice natin yan sa daily life natin, sa tungkulin natin sa bahay, sa paaralan, sa mga workplaces natin. Itong buong planetang 'to, workplace natin 'yan, eh. If you globally thinking, 'di ba? Workplace natin lahat 'yan, eh. So, pagandahin natin yung ano, yung komunikasyon natin sa isa't isa, pag-intindi at respeto. Lahat-lahat na 'yan, eh. Tapos, whoop, 'di ba? Mentality, yung ano natin, mental love natin nandiyan.
protektahan natin yan, inner peace natin yan. Tapos, gawa ng magandang paraan. Yun. Simple as that. Sinabi ko pero hindi simple. Pag ano yan, practice yan. Kailangan yung sinabi kong physical, mental, at saka yung spiritual, yan. Three keys. Gawin nyo yan. Mahal kong mga Pinoy. Sabihin ko, kopyahin ko yung inano ni Billy Alsbook na always blessed and unstoppable, unbreakable. Ano pa ba yung mga sinasabi nila? I am, yung mga affirmation natin. Araw-araw yan. I am strong. Kaya ko to. Ako ay matatag, malakas. Yung ganyan, mga affirmation. Maganda yan sa sarili natin. Mental yan. Tapos, finalize na to God be the glory. Yan. Matutuwa yung Panginoon natin yan. Mapalakpakan ka. Kung ano ba yun, yung parang matatag siya. Portahan ko to. Dahil magaling to. Original. Di ba? Yan tayo. Original tayo lahat. Huwag tayo magsinungaling sa ating sarili at sa kapwa. Meron yung sinasabing white lies pero huwag nating turuan white lies masyado yung mga bata. Siyempre, makakaano din yan sila. Maintindihan din nila yung mga white lies. Later. But huwag muna ngayon. Hmm? Vibrate love, peace and understanding. Ha? Peace kayo dyan at God bless and Godspeed. Good luck sa inyong mga business dyan. Lahat. Sinasabi ko yan sa mga tauhan ko dun. Mga Pinoy ko, vibrate kayo.